Ngayon, na i-review na natin ang chapter 64 ay masasaksiyan naman na natin ang mas lalo pang naglalagablab na kaganapan sa mundo ng impyerno o mas kilala bilang Hell Place. At ngayong chapter 64 ay makikilala naman natin ang isang primal peer na nabibilang sa tinatawag na primal devil at sila ang mga devil na transcendent at hindi kayang maintindihan ng isang human comprehension. Ngayong chapter ay may pamagat naman na Welcome to Hell kung saan may experience nila Denji, Hayakawa at Power kung ano ang true meaning ng trip to Hell. Kaya hindi ko na patatagalin pa. This is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to kung saan ipinapakita ang kalupaan na napupuno ng mga putol na daliri ng tao at ang kalangitan naman na binabalot ng mga pintuan at ito nga ang tinatawag na Hell Place. Makikita nating nako-confuse ang grupo nila Hayakawa kasama na din si Quan Chi dahil wala nga silang ka-idea sa lugar na kinalalagyan nila at nagtagpo-tagpo din dito ang magkakahiwalay na grupo na nasa loob ng department store katulad na lang nila Kobine at Violence pati na din si Denji at Beam. Nandirito din ang isa sa mga puppet ni Santa na si Torka. Ipinagtataka naman ni Hayakawa kung anong klaseng sitwasyon naman ang kinasangkutan ni Denji dahil nga masama ang kalagayan nito. Kaya sinubukan niyang i-revive ang engine ni Denji para magbaka sakaling makapag-regenerate ito. Subalit hindi nga siya nag-fully transform sa kanyang hybrid form na dahil baka raw kulang na siya sa dugo, which is tama naman yon dahil maraming nawalang dugo sa kanya nung time na tinake niya ang course ng Cursed Devil. Pero habang ipinapaliwanag yun ni Quan Chi ay nagiging cautious naman dito sila Hayakawa dahil alam nila kung gaano nakakatakot ang existence ni Quan Chi. Subalit humingi nga ito ng temporary truce sa kanila dahil sobrang weird nga daw ng mga kinikilos ng Fins. At dito ay makikita natin silang hindi napapakali at kasabay na rin nun ng pagkataranta. Kapansin-pansin nga din dito si Ping Chi na mukhang may idea sa kinalalagyan nila. Binanggit pa neto na bakit daw sila naririto. Katulad ng tatlo ay ganito rin ang ikinikilos ni Violence. Kaya itinanong naman ni Hayakawa kay Angel na wikang may idea daw ba siya sa lugar na kinalalagyan nila ngayon. Kaya sinagot naman ito ni Angel na eto na nga raw ang katapusan nila dahil ang lugar na to ay ang tinatawag na Hell Place, ang lugar na pinamumugaran ng mga devils. Dagdag niya pa rito na mahirap nga daw itong paniwalaan pero nagawa daw silang maikas papunta dito gamit ang abilidad ng isang devil. Kaya dito ay tinanong ni Quan Chi si Long at Ping Chi kung may paraan ba para makalis sila dito. Subalit itong si Ping Chi nga ay hindi makapag-isip ng tama na para bang malapit na daw siyang masiraan ng ulo dahil nararamdaman niyang binabantayan sila ng isang napakadelikadong devil na nagmumula pa sa malayong lugar. Isang devil na mas nakakatakot pa kaysa sa isang gun devil. At ito nga raw ay tinataglay ang pangalan ng isang primal peer. Ganon kadelikado ang devil na nanonood sa mga bawat kilos nila. At habang sinasabi ni Ping Chi ang mga katagang yon, ay makikita naman natin ang takot sa mukha nila. Dagdag niya pa rito na isa nga daw itong transcendent, isang klase na exceptional or similar to a god. Isang being na bukod tangi lang. At ang ganitong klase ng mga devil ay hindi pa nakakaranas ng death, pati na rin ang cycle ng death and rebirth. At sa oras daw na mapukaw nila ang hostility neto, ayun na rin ang magiging katapusan nila. Nung nawawalan naman na siya ng pag-asa, ay humingi ito ng permission para patayin na lamang ang sarili niya. Subalit hindi nga pumayag itong si Quan Chi. Gagawa naman daw siya ng paraan kahit papaano para lang makalis sila dito. Ngunit si Ping Chi ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa dahil nasa sense niyang paparating na ang kinatatakutan niya. At silang lahat raw ay dito na malala sa pangkatapusan. Katulad niya ay nararamdaman din ni Beam, Power at Long ang paparating na panganib sa kanila. At ngayon ay nandirito na ang kinatatakutan ng mga Fins. Mula sa itaas, nagbukas ang isang pintuan at mula naman sa pintuan ay may lumabas na isang kung ano na para bang isang droplet ng ink. At ang primal fear na to ay tinataglay ang pangalan ng Darkness Devil. At mula sa malayo ay may silhouette ng kadiliman kaya naghanda na agad dito sila Hayakawa para sa mga posibleng mangyari. Habang si Power naman ay hindi pa rin napapalagay. At dito ay makikita natin ang isang astronaut na may posture ng nananalangin. At sa sumunod na eksena ay makikita natin ang isang nakakatakot na entrance kung saan hindi lang isa kundi labing isang astronaut ang nakaposture ng pagdarasal. At mula sa unahan ay binabalot ng kadiliman. At sa kadiliman na yon ay naroon ang Darkness Devil. Patuloy naman dito sila Hayakawa sa pagiging cautious nila dahil alam nila ang kalakip na panganib na idudulot neto mula sa kanila. Ngunit sa pagsipol
pupol ng palaka ay nagsilbing hudyat ito sa simula ng trahedya at unti-unti silang binalot ng kadiliman. Pagkatapos ay walang kalaban-laban sila ditong naputulan ng kamay at ang kamay na naputol ay bumubuo ng salitang Makima. Ang katawan naman ni Darkness Devil ay binubuo ng 5 ulo at may 2 taong buhat-buhat ang katawan niya na nagsisilbi naman niyang mga paa. Makikita naman natin dito ang expression ng bawat isa sa kanila at si Santa naman na kontrolado ang katawan ni Tolka ay nagpakilala bilang si Daredevil. Ipinakita naman dito ang sitwasyon ngayon ni Denji at si Santa naman ay gumagawa ng isang kontrata mula sa Darkness Devil at ang nakapaloob dito ay ang puso ng Chainsaw Devil na pinagsimulan ng sandamakmak na kaguluhan. Kapalit naman nun ang paghingi niya dito ng sapat na kapangyarihan para tapusin naman si Makima. Kaya nung narinig ito nila Hayakawa at Denji ay nabigla sila sa mga narinig nila dahil bakit ka nga naman hihingi ng isang kapangyarihan para lamang patayin si Makima. Kaya dito ay may sinabi si Denji na wikang ano raw ba ang pinagsasasabi nito. Balik naman sa nakaraang pangyayari nung time na humingi si Santa ng 3 bata na gagamitin niya sa kontrata at ang isa ay para naman sa sariling kaligayahan. Pagkatapos pala ng pag-uusap nila ay iniwanan pala siya ng isang note at ang nakasulat sa papel ay Makima can hear us. The day of reckoning is near. Kill Makima. Ibig sabihin na hindi pala talaga si Denji ang pakay nila sa pagpunta sa Japan kundi para tapusin si Makima. Balik naman na sa Daredevil o mas kilala bilang Santa at dito ay inabot sa kanya ang kapangyarihan na tatapos kay Makima at ito palang parang ink na to ay isang flesh ng Darkness Devil na ngayon ay inilagay na sa bibig ni Santa at tuluyan niya na rin kinain ito at dito na nga nagtatapos ang chapter 64.